ito si Nico. Ang buo niyang pangalan ay Nico, at Nico lang ang tawag sa kanya ng lahat sa gusali. Si Nico ay isang security guard sa isang abalang gusali ng opisina. Laging plansado ang uniforme niya kahit na may bakas na ng pagkaluma sa siko at kwelyo. Ang sapatos niya ay makintab, minsan mas makintab pa sa sahig ng lobby. Araw-araw, halos hindi nagbabago ang ginagawa niya. Nakatayo siya sa pwesto niya, bumabati sa mga tao, ngumingiti, at nagbubukas ng pinto para sa lahat ng pumapasok. Paulit-ulit niya itong ginagawa, araw-araw. Sa dami ng taong dumadaan, may isang tao na pinakanapapansin ni Nico. Isang babae na laging nagmamadali, kape sa isang kamay at cellphone sa kabila. Kadalasan, dumarating siya ng 8:30 ng umaga. Kabisado ni Nico ang schedule niya. Naglalakad siya sa lobby nakatutok sa cellphone niya o malalimang iniisip, bihira siyang tumingin sa kahit sino. Para kay Nico, ang makita siya ay isa sa mga magagandang bahagi ng shift niya. Laging siyang handang batiin ito, hindi lang ng simpleng, "Magandang umaga, ma'am," kundi may tunay na ngiti. Ito ay isang maliit na sandali na inaabangan niya kahit hindi ito napapansin ng babae. Minsan, tahimik na nagpa-practice si Nico ng pagbati bago pa man dumating ang babae para siguradong tama ang sasabihin niya. Para siyang nagpa-practice para sa isang palabas kahit walang ibang nanonood. Hindi siya lumingon o pinapansin ang pagbati ni Nico. Diretso lang siyang naglalakad, nakatutok sa sarili niyang mundo. Ang pagbati ni Nico ay parang 25 sentimos na nahulog sa kalsada. Nandoon, pero hindi napapansin ng mga nagmamadali. Minsan, nagtataka siya kung hindi lang ba siya naririnig ng babae. May mga araw na nakasuot siya ng earphones, kaya siguro hindi niya talaga naririnig ang pagbati niya. Pero nakikita rin niya itong tumatawa at nakikipag-usap sa mga kasamahan niya sa lobby, kaya alam niyang hindi ito suplada. Siguro hindi lang talaga siya napapansin. Para sa kanya, baka isa lang siyang bahagi ng gusali, parang muebles sa tabi ng pinto. Gayunpaman, patuloy pa rin si Nico sa pagbati sa kanya. Para sa kanya, hindi ito tungkol sa pagkuha ng tugon. Bahagi ito ng kanyang nakasanayan, parang pag-inom ng kap sa umaga. Nakakatulong ito sa kanya para simulan ang araw. Minsan, nagtataka siya kung bakit hindi ito sumasagot, pero hindi niya ito dinidibdib. Pinapanood lang niya itong lumayo, iniisip ang mga posibleng dahilan. Siguro marami lang siyang iniisip, stress sa trabaho, demanding na boss, o problema sa pamilya. Naiintindihan ni Nico na ang mga tao sa syudad ay laging nagmamadali, hinahabol ang oras, deadlines, at ang sarili nilang mga pangarap. Sa pagmamadali niya, baka hindi niya napapansin ang mga taong tahimik na nakatayo sa tabi tulad niya. Kaya patuloy si Nico sa kanyang nakasanayan, umaasa na baka isang araw, bumagal siya ng sapat para mapansin ang pagbati niya. Para kay Nico, ang pag-asa ay parang sikat ng araw sa umaga, laging nandoon, kahit nakatago sa likod ng ulap. Lumipas ang mga linggo at naging buwan. Ang magandang umaga po, ma'am ni Nico ay naging bahagi na lang ng hangin sa lobby, parang tugtog sa background na hindi na napapansin. Minsan, sinubukan niyang baguhin ang tono niya. Minsan mas masigla, minsan mas mahinahon, minsan gumamit siya ng senyas ng kamay, pero wala pa rin. Ang reaksyon ng babae ay kasing bilis ng pagpindot ng skip ad sa YouTube. Hindi man lang umabot ng 5 segundo. Nagsimulang mapagod si Nico. Hindi pagod sa katawan, kundi pagod sa damdamin. Para itong pagtatanim sa disyerto. Araw-araw siyang nagdidilig pero alam niyang walang tutubo. Ang dating nakakakumpleto ng umaga niya ay unti-unting nagiging mabigat na obligasyon na siya mismo ang nagpapataw. Nagsimula siyang mag-isip. Tama pa ba ito? Naramdaman niyang tanga siya. Isang guwardiya na nakikipag-usap sa pader. Baka pinagtatawanan siya ng iba na nakakakita sa kanya. Ayan na naman si Nico, umaasa. Ang pag-asa niya ay nagsimulang sumakit. Para itong lobo na unti-unting nawawalan ng hangin. Dati, pupuno ng kagalakan. Ngayon, medyo kulubot na at malapit nang bumagsak sa lupa. Isang umaga, habang naghihintay, tinanong niya ang kanyang refleksyon sa makintab na sahig. Hanggang kailan, Nico? Ang dating iting abot-tenga ay naging pilit na pagtaas lang ng labi. Ang sigla sa boses niya ay napalitan ng mahinang bulong na halos lamunin na ng ingay ng aircon. Isang araw, naisip niya. Paano kung subukan niya? Isang eksperimento. Paano kung isang araw hindi niya ito batiin? Mapapansin kaya niya? O tuluyan na siyang magiging invisible sa kanya? Ang ideya ay parehong nakakatakot at nakakapanabik. Nakakatakot dahil baka kumpirmahin ito na wala talaga siyang halaga. Nakakapanabik dahil baka ito ang sagot sa matagal na niyang tanong. Para itong sugal. Isusugal niya ang kanyang maliit na gawain para sa isang sagot.
Kinabukasan, habang papalapit ang 8:30 AM, nakaramdam siya ng kaba sa dibdib. Mas malakas kaysa sa kaba nung unang araw na binati niya ito. Huminga siya ng malalim. Ngayon, tatahimik siya. Tahimik ang boses niya. Pero ang pag-asa niya ay sisigaw. Dumating ang oras. Nakita niya itong papalapit mula sa malayo. Ang pamilyar na lakad, ang pamilyar na kape at telepono. Naghanda si Nico. Hindi para bumati, kundi para manahimik. Habang papalapit ito sa pinto, yumuko siya at nagkunwaring inaayos ang sapatos. Kumakabog ang puso niya, sumisigaw ang isip niya. Lumingon ka, lumingon ka. Dumaan ito sa pinto. Walang bati, walang ngiti, walang magandang umaga po ma'am. Tanging tunog lang ng takong nito sa sahig. Itinaas niya ang kanyang tingin. Nakita niya ang likod nito, papalayo. Katulad ng dati. Walang nagbago. Guho ang mundo ni Nico. Kumpirmado. Hangin lang siya. Kinaumagahan, dala pa rin ni Mang Nico ang bigat ng pagkadismaya. Para bang may kulang sa umaga niya, isang bagay na siya mismo ang nagtanggal. Nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanyang pananahimik. Para saan pa? Kung ang isang taon ng pagbati ay hindi siya napansin, bakit pa ulitin? Nakatayo siya sa kanyang puwesto. Pero iba na siya. Hindi na kasing tikas ng dati ang kanyang tindig. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghihintay na dumating ang 8:30 ng umaga. Nakatitig lang siya sa sahig, binibilang ang mga langgam na dumadaan. Ang lobby na dating entablado niya ay naging kulungan ng kalungkutan. Bawat pagbukas niya ng pinto ay parang mabigat na gawain. Wala nang ngiti. Wala nang sigla. Isa lang siyang robot na ginagawa ang kanyang tungkulin. 8:30 ng umaga. Dumating na naman siya. Mula sa sulok ng kanyang mga mata, nakita niya ang pamilyar na figura. Hindi siya tumingin. Hindi siya gumalaw. Hinayan lang niya itong buksan ng pinto para sa sarili niya. Narinig niya itong dumaan. Pero sa pagkataong ito, may kakaiba. Huminto ang tono ng takong niya. Huminto ito sa tapat niya. Hindi gumalaw. Si Mang Nico. Baka inaayos lang niya ang kung ano. Baka nakikipag-usap siya sa telepono. Ayaw na niyang umasa. Ilang segundo ng katahimikan. Isang katahimikan na mas malakas pa sa lahat ng ingay sa lobby. At pagkatapos, isang boses. Isang boses na hindi pamilyar pero alam niya kung kanino. Sir, okay lang po kayo. Dahan-dahan, itinaas ni Mang Nico ang kanyang ulo. Nagkatitigan sila sa unang pagkakataon. Nakita niya ang mukha nito ng malapitan. Hindi na ito ang malayo at abalang imahe. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata nito. Nagulat, hindi makapagsalita si Mang Nico. Tumango lang siya. Napansin ko po, sir. 2 araw na po kayong hindi bumabati. Muling sabi ng babae na may maliit na ngiti. Lagi kayong nagsasabi ng good morning to you, ma'am. Hinahanap-hanap ko yan. Nakakapanibago kapag wala. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi. Para siyang diniligan pagkatapos ng mahabang tagtuyot. Lahat ng pagod, lahat ng pagdududa ay biglang naglaho. Sinasadya ko po, ma'am, sa wakas ay sabi ni Mang Nico, medyo nautal. Gusto ko lang po malaman kung napansin niyo. May lumabas na tawa mula sa babae. Isang magandang tawa. Ay, sir! Oo naman po! Araw-araw! Pasensya na po, ha? Laging nagmamadali, laging nag-iisip. Pero ang bati niyo, yan ang tanda ko na magsisimula na ang magulo kong araw. Para siyang kalmado, bago ang bagyo. Salamat po doon, ha? Iniabot ng babae ang kanyang kamay. Ako nga pala si Ana. Kinamayan ni Mang Nico ang kamay nito. Nico po, pero Nico na lang. Sa araw na iyon, ang gwardiya at ang abalang babae ay hindi na lang basta gwardiya at abalang babae. Sila na si Nico at Ana. Ang kwento ni Kuya Nico ay hindi lang tungkol sa isang gwardiya na may gusto sa isang babae. Ito ay kwento tungkol sa halaga ng maliliit na bagay. Ang isang simpleng good morning ay maaring walang kahulugan sa iba. Ngunit para sa isang taong laging nagmamadali at punong-puno ng stress, maaari itong maging isang maliit na paalala na mayroon pa ring kabutihan sa mundo. Hindi natin alam ang epekto ng ating mga simpleng kiling-kilos sa ibang tao. Minsan, akala natin wala lang, pero para sa kanila, ito pala ang nagbibigay sa kanila ng lakas para harapin ang buong araw. Ang pagbati ni Kuya Nico ay naging sandigan para kay Ana, isang bagay na hindi nagbago sa kanyang magulong mundo. At hindi niya ito alam hanggang sa nawala ito. Natuto rin si Kuya Nico ng isang mahalagang aral. Minsan, kailangan mong subukan ng ibang paraan para makuha ang gusto mo. Ang kanyang pagtigil sa pagbati ay hindi naman talaga pagsuko. Isa itong estratehiya. Isang paraan para malaman kung may epekto ba ang kanyang mga pagsisikap.
Minsan sa buhay, kailangan nating huminto sandali at tingnan kung gumagana pa ba ang ginagawa natin. Hindi masama ang magbago ng plano. Ang mahalaga ay hindi ka tumitigil sa pag-abot ng iyong layunin. Ginamit niya ang katahimikan para gumawa ng ingay. At sa huli, mas malakas ang epekto nito kaysa sa lahat ng pagbati na sinabi niya sa loob ng isang taon. Ang pinakamahalagang aral sa lahat ay ang aral ng pasensya at pagtitiyaga. May mga bagay sa buhay na hindi natin makukuha kaagad. Tulad ng pag-aalaga ng halaman, kailangan mo itong diligan araw-araw, alagaan, at bigyan ng sikat ng araw. Hindi mo ito mapipilit na mamulaklak kaagad. Pero kung patuloy mo itong alagaan, darating ang panahon na natural itong magbibigay sa iyo ng bulaklak na mas maganda kaysa sa inaasahan mo. Ang bulaklak ni Kuya Nico ay hindi lang isang ngiti o tango. Ito ay isang pagkilala, isang pagkakaibigan, isang koneksyon na nabuo dahil hindi siya sumuko, kahit na pakiramdam niya ay wala ng pag-asa. Huwag kang susuko sa mga bagay na gusto mo. Kung ito man ay isang pangarap, isang trabaho, o kahit isang simpleng pagpagbati lang sa isang taong hinahangaan mo. Pag-aralan mo. Unawain mo. Magpasensya ka. Dahil hindi mo alam, baka ang effort na akala mo ay nasayang, ay dahan-dahang nagkakaroon ng epekto. Baka ang taong akala mo ay hindi ka napapansin ay naghihintay din pala ng pagbati mo araw-araw. Ipagpatuloy mo lang. Dahil sa tamang oras, sa tamang panahon, lahat ng hirap mo ay magbubunga. At kapag nangyari iyon, masasabi mong sulit ang lahat ng paghihintay. Sulit ang bawat good morning.